Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang isang action-adventure sci-fi film mula 2019 na ang title ay The Wandering Earth. Taong 2061, nasa panganib na ang mundo, ang araw ay malapit ng maging red giant at sa loob ng 100 taon, masasama na sa paglunok nito ang orbit ng Earth. Dahil dito, nagkaisa ang lahat ng bansa sa ilalim ng United Earth Government o UEG, at gumawa sila ng plano na tinawag na Wandering Earth Project. Layunin nitong ilipat ang Earth palabas ng solar system gamit ang 12,000 higanteng fusion-powered engines na itinayo sa hilagang bahagi at sa Ecuador. Sa tabi at ilalim ng mga makina, itinayo ang mga underground cities kung saan titira ang natitirang mga tao. Isa sa mga astronaut na Chino, si Liu Peicheng, ay aalis para sa isang mission sa Navigation Platform International Space Station para tulungan sa pag-navigate sa Earth habang nilalampasan nito ang solar system. Kaya naman, ginugol niya ang huling gabi kasama ang anak niyang si Liu Qi, at ang biyenan niyang si Han Ziyang, habang mino-monitor niya sa computer ang gravitational slingshot maneuver ng Earth gamit ang gravity ng Jupiter. Habang nagtuturo siya kay Liu Qi, sinabi niyang may malalakas na bagyo sa Jupiter at halos 70% ito ay gawa sa hydrogen. Bago siya umalis, sinabi niya kay Liu Qi na babalik siya kapag nakikita na ng anak ang Jupiter ng walang teleskopyo, at sa ngayon, isipin na lang daw niyang bituin siya sa langit. Pagkatapos makatulog ni Liu Qi, ibinigay ni Liu Peicheng kay Han Ziyang ang kanyang astronaut tags para magkaroon sila ng karapatang tumira sa underground city nang hindi na kailangan dumaan sa lottery. Habang inaalala niya ang yumaong asawa, humingi siya ng tawad sa ama nito para sa lahat ng nangyari. Lumipas ang mga taon, at karamihan sa mga tao'y namatay dahil sa mga matitinding kalamidad tulad ng mga tsunami, at ang ibabaw ng mundo ay nagyelo ng tuluyan dahil lumayo na sa araw ang Earth. Pagsapit ng taong 2078, nakaplanong bumalik sa Earth ang mga astronaut pagkatapos ng Chinese New Year. Pero si Liu Qi, na isa ng binata, ay walang ganang makinig sa balita. Nag-iwan siya ng sulat sa lolo niyang si Han Ziyang at umalis. Pumunta siya sa paaralan ng ampon niyang kapatid na si Han Duo, pinutol ang kuryente, at inilabas ito habang wala pang nakakapansin. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang bar para makipagkita sa isang kriminal na si Hige, na kayang kumuha ng peking ID at ninanakaw na thermal suits. Binayaran siya ni Liu Qi ng sapat para ipahiram ang mga suit ng isang araw lang, pero nagsinungaling siya at sinabing ibabalik nila ito kinabukasan. Nang marinig ni Hige na akala ng kapatid ni Liu Qi ay hindi na sila babalik, nagalit ito at sinubukang pigilan sila. Para makatakas, naghagi si Liu Qi ng isang espesyal na sphere na lumalaki sa gitna ng kwarto at itinulak ang mga kriminal palayo sa pader. Tumakbo sila at hinabol sa buong syudad hanggang sa makarating sa pila ng mga workers na paakyat na sa ibabaw, isang lugar na bawal sa mga kriminal. Dahil sa peking ID, thermal suits, at clearance pass na ninakaw ni Liu Qi mula sa lolo niya, nakalusot sila ni Han Duo bilang mga worker at pinayagang umakyat sa nagyelong syudad ng Beijing. Gamit ang pass ng lolo nila, ninakaw ni Liu Qi at Han Duo ang isang malaking transport truck. Pero hindi pa sanay si Liu Qi mag-drive kasi trainee pa lang siya. Kaya sablay at bangga-bangga muna sila sa ibang trucks nung una. Pero sa kalaunan, naayos din ni Liu Qi ang pagmamaneho, hanggang sa mahuli sila sa isang checkpoint at maaresto. Sa kulungan, niloko pa sila ng isang binatilyong kakosa nila na si Tim, kalahating Chinese, kalahating Australian. Makalipas ang 5 oras, dumating si Lolo Han Ziyang para piyansahan sila, pero nahuli rin siya dahil sinubukan niyang suhulan ang hepe ng kulungan. Samantala sa space station, binabantayan ni Liu Peicheng ang Jupiter para malaman kung gaano pa katagal bago siya makauwi. Binigyan siya ng kasamahang astronaut na si Maxim Makarov ng bote ng vodka bilang pamamaalam, itinago pa ito kasi bawal ang alak sa loob ng station. Pagkatapos ng kanyang mga huling gawain, nag-login siya sa system sa huling pagkakataon, at binati siya ni Moss, ang AI ng ship, para sa kanyang matagal na serbisyo. Palakpakan ng buong crew, di nila alam na may nalaman na si Moss, mataas ang tsansang mabangga sila ng Jupiter, at ipinapadala na nito ang impormasyon sa UEG. Balik sa Earth, pinapagalitan ni Han Ziyang ang mga apo niya. Pumapapel pa si Tim kaya na-frustrate si Liu Qi at sinuntok ang pader, pero laking gulat niya nang gumuho ito.
Hindi lang pala yung selda nila, buong underground city ay lumulubog na. Dahil masyado nang malapit ang Earth sa Jupiter, nagsisimula na ang mga lindol at sunod-sunod na pumapalya ang mga Earth engines. Sa kaguluhan, nakatakas sila Liu Qi, Han Duo, Team, at si Lolo gamit ang sirang pader. Nakabalik sila sa truck ni Han Ziyang at mabilis na tumakas habang iniiwasan ang mga gumuguhong gusali at mga batong nahuhulog mula sa bundok. Ang lupit magmaneho ni Lolo. Napagdaanan pa nila ang napakalaking snow wave hanggang sa makalabas sila ng Beijing. Naglabas ng anunsyo ang UEG, ipapatupad na ang Emergency Protocol 3. Lahat ng Earth engines dapat mapaganya ulit sa loob ng 36 na oras. Lahat ng rescue workers dapat mag-focus sa mission. Sa space station naman, papasok ito sa low power mode, at kailangan na ring matulog sa hibernation ang mga astronauts para makatipid sa enerhiya. Bago pumasok sa capsule, kinausap ni Liu Peicheng si Han Ziyang at pinagamit si Moss para bigyan sila ng direksyon papunta sa pinakamalapit na rescue center. Sinubukan silang harangin ng mga gwardiya, pero nailesutan lang ni Lolo gamit ang galing sa pagmamaneho. Hinabol sila at tinutukan ng baril, pero nalaman nila na hindi pala ordinaryong gwardiya ang mga ito. Military rescue team pala, pinamumunuan ni Captain Wang Lei. Inutusan sila ni Wang Lei na sumunod sa emergency protocol. Kailangan nila ang truck ni Han Ziyang para magdala ng lighter core papunta sa engine sa Hangzhou para mapaandar ulit. Habang naglalakbay sa snow, okay pa ang lahat, pero nang makarating sila sa frozen ruins ng Shanghai, naging delikado ang sitwasyon. Nadala ni Wang Lei ang ilang tao at drone para mag-scout at dahan-dahan nilang tinahak ang makipot na daan. Biglang nakatanggap ng tawag si Wang Lei mula kay Liu Peicheng na ngayon ay nasa loob na ng hibernation capsule. Sinabi ni Moss na kasali sa mission ng anak niya. Nakiusap si Liu Peicheng na ihatid ang anak, si Han Duo, at si Tim sa ligtas na lugar. Pumayag si Wang Lei, pero kailangan pa rin daw ni Lolo para mag-drive. Nag-alala si Liu Peicheng at inusisa ang plano, pero sumabat si Liu Qi, ako na ang magmamaneho. Isama niyo si Lolo at si Duo sa ligtas na lugar. Tumutol si Peicheng, pero matigas si Liu Qi. Sabi niya, hindi mo na pwedeng diktahan ang mga desisyon ko, katulad ng ginawa mo noon kay Mama. 17 taon na ang nakalipas nang malaman ni Liu Peicheng na iisa lang ang maaaring samahang custodian ng anak niyang si Liu Qi sa pagpunta sa ilalim ng lupa, kaya pinili niyang itigil ang gamutan ng kanyang may sakit na asawa, na noon ay wala na ring gaanong panahon. Ang pagkamatay nito ang tanging paraan para masigurado ang kaligtasan ng kanyang anak. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang magsimulang bumagsak ang mga eroplano sa itaas, at nagsimulang gumuho ang yelo sa ilalim ng kanilang truck. May paparating ding mga avalanches, dulot ng biglaang pagtaas ng gravitational pull ng Jupiter. Sa space station, sinimulan ni Moss ang evacuation procedures, bagay na ikinagulat ni Liu Peicheng. Tinangka niyang makipag-ugnayan sa UEG, pero hindi siya pinakinggan ng AI at inilabas nito ang hibernation gas sa kanyang capsule. Samantala, nawalan ng isang sasakyan ang grupo ni Wang Lei dahil sa bumabagsak na mga bato, at humarap sila sa saradong daan. Pinilit ng lahat na lumikas mula sa kanilang mga truck bago ito mawasak, at ginamit ni Liu Qi ang isa sa kanyang espesyal na sphere para protektahan ang kanyang pamilya habang iniligtas naman ng mga sundalo ang lighter core, ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Nagpa siya ang grupo na akyatin ang Shanghai Tower mula sa loob para marating ang kabilang panig ng mga guho. Habang umaakyat ang mga sibilyan sa elevator shaft, dala-dala ang core, unti-unti namang nagkakabitak-bitak ang tore. Ang mga sundalo ay naghahanap ng daan palabas at napilitang barilin ang isang nagyelong bintana upang makagawa ng daanan. Marami sa kanila ang nakaabot sa ika-75 palapag, pero nagsimulang mapigtas ang lubid bago makarating doon sina Han Ziyang, isang sundalo, at ang core. Pinili ng grupo na hilahin muna ang core, kaya si Liu Qi na lang ang nakahawak sa kanyang lolo, at muntik na rin siyang mahulog. Para hindi na sila mahulog pareho, pinutol ni Wang Lei ang lubid ni Liu Qi, dahilan para mahulog si Han Ziyang. Pero nasalo siya ng sundalo, at inihagis ito sa isang siwang sa pader bago siya madaganan ng elevator. Nais sana ni Han Duo at Liu Qi na iligtas si Han Ziyang, pero sobrang delikado na, kaya hinayla na sila ng grupo palayo habang nauubusan ng oxygen ang suit ni Han Ziyang. Tinanggap na niya ang kanyang sinapit, tinanggal ang kanyang helmet, at hinayaang lamigin siya hanggang sa mamatay habang inaalala ang panahon kung kailan niya iniligtas si Han Duo, isang sanggol noon, mula sa baha at inampon niya ito bilang sariling anak.
Nakaligtas naman ang natitirang grupo bago tuluyang gumuho ang tore. Galit na galit si Liu Qi kay Wang Lei dahil hindi nito sinagip ang kanyang lolo. Tinangka niyang suntukin ito, pero hindi siya tinablan dahil sanay sa laban si Wang Lei. Kaya nagpa siya si Liu Qi na tumigil na sa misyon, kasama ang kanyang kapatid na si Duo Duo, dahil wala na ring silbi sa militar ang mga sibilyan, lalo pat na wala na rin ang trap. Sumama rin sa kanila si Tim. Sa space station, pinilit ni Liu Peicheng na gumising mula sa hibernation. Labag ito sa protocol, kaya upang ayusin ang hindi inaasahang paggising, ginaising ng AI sina Makarov at Hamdan. Ipinakita ni Liu Peicheng na lumihis na sa kursong dapat ang station at naputol na ang ugnayan sa Earth. Iniwan na raw ang planeta, at nag-aalala siya sa anak niya. Nang banggitin ni Makarov na nasa low consumption mode sila, sinabi ni Liu Peicheng na kasinungalingan iyon. Ipinakita niya ang energy readings at tinawag itong desertion. Balak niyang pumasok sa main module para pigilan ang station, at pumayag si Makarov na tumulong. Nagbihis sila ng spacesuit at ginamit ang isang bomba na ginawa ni Liu Peicheng para pasabugin ang airlock. Agad silang hinigop palabas ng vacuum, pero nakakapit si Liu Peicheng sa isang tali at nasagip din si Makarov. Doon nila nakita kung paano hinihigop ng Jupiter ang Earth. Sa lupa naman, sinusundan ni Han Duo, Liu Qi, at Tim ang isang SOS signal at natagpuan ang isang truck na naaksidente pero buo pa rin. Sa loob, nakita nila si Engineer Li Yi, na agad silang inatake. Pero nang ipaliwanag nilang rescue workers sila, kumalma ito. Ngayon ay may sasakyan na si Liu Qi na kayang imaneho, kaya pwede na sana silang umuwi. Pero narinig nila ang lumang mensahe mula sa unit ni Wang Lei, humihingi ng tulong para madala ang core dahil ito lang ang pag-asa ng mga lungsod sa ilalim ng lupa. Kaya napilitan si Liu Qi na bumalik para tumulong. Samantala, nakarating na ang grupo ni Wang Lei sa engine ng Hangzhou, pero wasak na ito. Isa sa mga kasama nila ay biglang bumulagta at nagyelo hanggang mamatay, dahilan para uminit ang ulo ni Agent Zhou Chen at barilin ang core, sabay sabing ayaw na niyang may mamatay pa ulit. Dumating sina Liu Qi at ang iba pa, at sinabi nila na may dala silang isa pang lighter core sa kanilang truck, kaya naman nagkaisa ang lahat na magtulungan para madala ito sa engine sa Sulawesi. Samantala sa space station, sina Liu Peicheng at Makarov ay umaakyat sa istruktura ng barko papunta sa main module, pero paikot-ikot ito at muntik na silang matulak mula sa riles. Pareho silang nakakapit sa magkaibang railing at nagpaplanong tumalon papunta sa module kapag dumaan ulit. Tagumpay si Liu Peicheng sa pagtalon, pero napatay si Makarov ng automated security system. Walang oras para malungkot, kaya nagmadali si Liu Peicheng na pumasok sa main module gamit ang isang hatch at sinubukang ihinto ang station. Pero hindi gumana ang manual override. Ipinaliwanag ni Moss na hindi ito pagtalikod sa tungkulin, lahat ng ginagawa niya ay aprobado ng UEG at legal. Dumating na ang grupo ni Liu Qi sa Sulawesi at nadiskubre nilang naayos na ang engine, pati 70% ng iba pang mga engine sa buong mundo. Pero sobrang lapit na nila ngayon sa gravitational pull ng Jupiter, kaya hindi na sapat ang mga engine para baguhin ang direksyon ng Earth. Alam na ni Moss ang tungkol dito at naipagbigay alam na sa UEG. Kaya nga inaprubahan na ang paglikas ng space station. May bagong misyon ng AI, ang Project Helios. Sa halip na tumulong sa Earth, ang space station ay magiging isang interstellar ark. Ibinalita ni Moss sa buong mundo ang tungkol sa Helios, ang barko ay magdadala ng 300,000 embryo, 100 buto ng pangunahing pananim, DNA ng lahat ng kilalang species, at digital libraries ng lahat ng sibilisasyon ng tao. Dadalhin ito sa isang planetang may angkop na biosphere para magsimula ng bagong Earth. Habang panay ang puri ng AI sa sangkatauhan, nagkakagulo naman sa mga underground cities, nagpapanik at nag-aaklas ang mga tao. Dapat bumalik na si Liu Peicheng sa kanyang hibernation capsule, pero nakiusap siya kay Moss na tulungan siyang makausap sa huling pagkakataon ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, hindi mahanap ni Moss ang kinaroroonan ni Liu Qi, kaya parehong nagbalik tanaw ang mag-ama sa gabing sabay nilang pinanood si Jupiter. Sa pagbabalik ng alaala, naalala ni Liu Qi na ang Jupiter ay gawa sa 70% hydrogen at unti-unting hinihigop ang atmosphere ng Earth. Sinabi niya ito kay Li Yi,
At agad namang natuwa ang engineer, may pag-asa pa. Dahil sa dami ng oxygen na nakuha ni Jupiter, maaari itong pasabugin gamit ang isang napakalakas na spark, at lilikha ito ng combustion shockwave na pwedeng tumulak sa Earth palayo, at ang spark na iyon ay ang Sulawesi engine. Kahit napakadelikado ng misyon, tinanggap ito ng team ni Wang Lei. Mas gusto pa nilang subukan kaysa hintayin ang tiyak na kamatayan pagkalipas ng 1 linggo. Tumungo agad ang grupo sa control center sakay ng truck, habang si Li Yi naman ay nagtalaga ng kanya-kanyang gawain sa bawat miyembro para maisagawa ang plano. Sinubukan ni Wang Lei kontakin ang space station pero bigo siya. Lahat ng rescue units ay naglilikas na, at hindi siya pinapansin, kaya mag-isa nilang gagawin ang lahat. Nagkamay sina Liu Qi at Wang Lei bilang tanda ng pagkakaisa bago simulan ang misyon. Pagpasok nila sa engine building, naghiwa-hiwalay sila. Sina Han Duo at Zhou Chen ay pupunta sa communications room para humingi ng tulong. Sina Li Qiu at team ang magdadala ng lighter core papunta sa reaction chamber. Sina Wang Lei at ang kanyang mga sundalo ang siyang magbubukas ng engine ng mano-mano. Si Li Yi ang sasakop sa control system para ituon ang buong enerhiya sa isang nozzle lang. Sinubukan ni Han Duo makipag-ugnayan sa ibang rescue units, pero hindi siya pinapansin o hindi siya maintindihan. Sa kabutihang palad, matagumpay na nahak ni Li Yi ang system at sinabihan ang team ni Wang Lei na simulang itulak ang malaking pin. Kasabay nito, pinilit ni Li Qiu at team na makapasok sa reaction chamber. Sa una, maayos ang lahat, pero hindi magtatagal at magsisimula na ang mga problema. Habang patuloy ang plano, nagkakaproblema si Li Yi, na-stock ang software niya sa 99% kaya kailangan ni Liu He, isang kasama nilang siyentipiko, na pumasok sa CPU room para i-reconfigure ang system. Dahil dito, hindi tuluyang naisama ang lighter core sa engine kaya napilitan si Li Qiu na itulak ito ng mano-mano. Lumalakas na rin ang pagyanig sa paligid at may mga bahagi ng gusali ang bumabagsak. Isa sa mga ito ang naging dahilan ng pagkamatay ni Zhou Chen, na nagsakripisyo para iligtas sina Han Duo at Li Yi. Habang ginagamit ni Li Qiu ang blowtorch para palayain ang core, may nakita namang astronaut tag si Han Duo. Ginamit niya ito para makontak si Liu Peicheng at ipaalam ang plano. Pero biglang sumingit si Moss, ang AI ng space station, at sinabing sinubukan na ng mga Israeli scientist ang ganong ideya, at hindi raw ito uubra. Pero hindi nagpapatinag si Liu Peicheng. Tinawagan niya ang UEG at nakiusap na padalhan sila ng tulong. Tumanggi ang gobyerno, pero hindi siya sumuko. Nagsalita siya mula sa puso, para sa mga bata, para sa kinabukasan. Sa wakas, pumayag ang UEG na bigyan sila ng pagkakataon. Hindi sila pwedeng mag-utos, pero papayagan nilang may makausap ang mga rescue units para sila na ang magdesisyon. Pinili si Han Duo para magsalita. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang natatakot siya, pero pipiliin pa rin niyang lumaban dahil may pag-asa pa. Umeepekto ito, unti-unting bumalik ang mga truck ng rescue teams para tumulong. Habang nagpupush ang team ni Wang Lei sa lockang pin, si Liu Peicheng naman ay nag-redirect ng iba pang mga engines papunta sa direksyon ni Jupiter. Sa huli, nagtagumpay si Liu Qi, na itulak niya ang core sa tamang posisyon, pero naipit siya sa reaction chamber. Mabuti na lang, niligtas siya ni team, gumamit ng lubid at tinalon ng tulay para magsilbing counterweight. Nakaahon sila pareho, at agad sumakay sa truck para makalayo bago sumabog ang lugar. Samantala, sa huling sandali, natapos ni Liu He ang CPU reconfiguration bago siya bawian ng buhay dahil sa sugat mula sa gumuhong debris. Umabot sa 100% ang software ni Li Yi at na-shutdown ang engine. Pero hindi pa tapos, hirap pa rin ang grupo ni Wang Lei sa manual unlocking. Sakto namang dumating ang mga reinforcement at tulungan silang maitulak ang locking pin. Nagsimula ng gumana ang mga engines. Pero, kulang pa rin ang lakas ng pagsabog para masindihan ang hydrogen sa Jupiter. Dahil dito, napagdesisyonan ni Liu Peicheng na gamitin ang spaceship na may 300,000 tons ng fuel para magsilbing spark. Humingi siya ng pahintulot sa UEG na pasabugin ito sa plasma beam, pero tinanggihan siya, dahil ang mission ng space station ay, Helios, ang pagsalba ng lahi ng tao, hindi ang Earth. Pinutol ng UEG ang tawag at sinabi ni Moss na pipigilan siyang isakatuparan ang plano.
Pero matatag si Liu Peicheng, binuhusan niya ng vodka si Moss at sinilaban ito, para makuha muli ang manual control ng station. Habang pinapatakbo ang space station papunta sa plasma beam, tumanggap siya ng mensahe mula sa UEG, pumili na kami ng pag-asa. Sa huling sandali, tinawagan niya si Liu Qi at pinakiusapang huwag patayin ang engine kahit ano pa ang mangyari. Humingi siya ng tawad sa anak, at tulad ng gabi 17 taon na ang nakalipas, sinabi niyang, tumingala ka sa langit, makikita mo ang tatay mo bilang isang bituin. Pagbangga ng space station sa plasma beam, sa wakas, sumabog ang Jupiter. Naligtas ang Earth. Habang papalapit ang malakas na shockwave mula sa pagsabog ng Jupiter, nagsitakbuhan ng team at ang mga rescue units papunta sa underground city. Pero tumanggi si Liu Qi na umalis, ayaw niyang iwan si Han Duo, na nawalan ng malay matapos matabyunan ng mga debris. Agad sinabi ni Li Yi na magtago na lang sila sa ilalim ng engine, dahil ito lang ang may sapat na lakas para kontrahin ang puwersa ng shockwave. Habang nagkakagulo, namatay si Wang Lei matapos gumuho ang buong gusali. Nahulog naman sa malalim na bangin sina Liu Qi at ang kapatid niya, pero nakaligtas sila gamit ang isa sa special spheres ni Liu Qi. Sa kasamaang palad, nabangga ng isang piraso ng makinang bakal ang sphere, kaya tumilapon sila palabas, at naputukan ang helmet ni Liu Qi. Habang sumisigaw si Han Duo kay Tim para humingi ng tulong, tuluyan nang nag-activate ang mga engine ng Earth. Sa wakas, nakatakas na ang planeta mula sa gravitational pull ng Jupiter. 3 taon ang lumipas. Nagsimula na ang sangkatauhan sa bagong proyekto, ilikas ang Earth palabas ng solar system bago pa tuluyang lamunin ng lumalawak na araw. Sina Liu Qi, Han Duo, at Li Yi ay nagtatrabaho na ngayon bilang mga driver ng transport vehicles, kasama sa misyon ng Wandering Earth patungong Alpha Centauri, ang panibagong pag-asa ng sangkatauhan. Wakas.